Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw po ay samahan ninyo akong muling pag-aralan at unawain ang mga salita ng ating Panginoon. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, papasalamat po ako sa panibagong araw na binigay mo sa akin upang magpuri at pasalamatan ka, Lord. Papasalamat po ako sa mga biyayang ipinagkakaloob mo sa akin sa araw-araw. Lord, patawarin mo po ako sa mga kasalanang aking nagagawa. Naway mailayo mo po ako sa lahat ng tukso at masama. Lord, kayo na pong bahala sa akin ngayong araw. Sinusurrender ko po lahat sa iyo, lahat ng mga gagawin ko. Naway ang kalooban mo ang siyang masunod. Lord, itago mo po ako sa iyong likuran. Humihingi po ako ng gabay at patnubay sa iyo. Bigyan mo po ako ng wisdom at knowledge para mas lalo ko pa pong maunawaan ang iyong mga salita. Tulungan mo po ako may apply ko ito sa aking buhay. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Muli, magandang umaga sa ating lahat. Tutuloy po natin yung topic natin ngayong araw, which is loving God is hating sin. Ang pinaka-paksa po natin ngayong araw ay ang God hates sin and He demands justice. At para naman sa ating scripture ngayong araw, ang bersong pag-aaralan natin ngayon ay ang Isaiah chapter 53 verse 4-6. Surely He took up our pain and bore our suffering, yet we considered Him punished by God, stricken by Him and afflicted. But He has pierced our iniquities. But He has pierced our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Sa Tagalog naman po, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa Kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. At para naman sa ating katuruan ngayong araw, unang-una, God hates sin and He demands justice. Walang kasalanan na pwede nating gawin na hindi parurusahan ng Diyos, na makakalagpas sa Diyos. Walang makakalusot sa hukuman ng Diyos. Lahat ng karumihan sa Kanya ay may katampatang kaparusahan. Sa ikalawa naman po sa ating katuruan, God condemns sin in the body of Christ. Yung kasalanan natin, yung mga kasalanan natin, si Jesucristo ang sumalo sa krus ng Kalbaryo. Hinatulan ng Diyos ang ating kasalanan sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Kaya dapat kailangan nating manampalataya sa Panginoong Jesucristo, dahil kapag hindi tayo nanampalataya, baliwala yung pagpapakahirap at pagpapakasakit niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya kailangan natin manampalataya sa Kanya. Ibigay natin ang sarili natin sa Kanya. Ibigay natin ang buong pananampalataya natin sa Kanya. Sa huling katotohanan naman po natin ngayong araw, God crushed the Son to save the children. Yun nga, sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish and have an eternal life. Yun nga, sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, yung sarili niyang anak yung binigay niya. Kumbaga, kung tayo yung tatanungin, hindi natin kayang isakripisyo yung ating anak para lang sa ibang tao. Pero ang Diyos, sa sobrang pagmamahal niya sa atin, binigay niya yung kaisa-isa niyang anak upang tubusin ang ating mga kasalanan. At yun lamang po para sa ating teachings ngayong araw. At pupunta naman po tayo sa ating application.
Unang-una, believe that Jesus bore our sins and was punished on our behalf. Manampalataya tayo, maniwala tayo na tinubos ng ating Panginoong Jesucristo ang ating mga kasalanan, pinapasahan siya. Imbis na tayo ang patusahan, siya ang tumanggap ng mga pasakit na dapat tayo ang tumanggap. Sa pangalawa naman, believe that Jesus canceled our debt and all pending cases. Kumbaga, sa hukuman, dapat tayo yung nililitis. Kumbaga, dapat tayo yung nilitis. Tayo yung dapat ikukulong. Pero sa kabutihan ng ating Panginoon, tinubos lahat yun ng ating Panginoong Jesucristo. Binayaran lahat yun ng ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, siya ang naging nanguna sa atin. Siya ang sumalo lahat ng ating kasamaan at kasalanan. At panghuli naman po, believe that Jesus died and lives again to give us new life. Kailangan natin maniwala na may purpose kung bakit namatay at muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil namatay siya para sa atin at muli siyang nabuhay para baguhin ang ating buhay, para ipaghanda tayo, paghanda tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya kailangan natin siyang tanggapin, kailangan natin siyang panampalatayahan, kailangan natin siyang mahalin, at kailangan natin talikuran ng mga kasalanang dati na nating nakasanayan. At yun lamang po, naway may natutunan po tayong lahat. Yun lamang po para sa ating daily devotion. At maraming salamat po.